Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayong ulit? Ang inyong lingkod mula sa Los Angeles, California, United States of America ay ipapasyal ko kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan ay napag-alaman ng inyong lingkod mula sa ating software ngayong araw na ito, January 25th, 2013. Buksan ko po ang software. Maabot sa 72 countries ang nanonood at sumusubaybay sa himpilangutusa.tv. Isipin na lamang ninyo mga ka-Pilipino, 2011 nung simulan ko na mamasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinimulan ko ang Philippines, of course, nauna ang Pilipinas, sumunod ang Singapore, sinundan ng Japan, dumaan ako ng Hong Kong, at mga ka-Pilipino, Canada. 5 bansa nagsimula tayo mga ka-Pilipino. 1 year and 4 months ago. Kanina, documented dun sa aming software, umaabot na sa 72 countries ang sumusubaybay sa utusa.tv. Ibig sabihin mga ka-Pilipino, 72 countries ang kinaroroonan naming mga OFW. At ako'y nagagalak sapagkat nabibigyan ko ng tunay na kahulugan ng network at ng Facebook. Dahil ang meaning sa akin ng Facebook is Facebook defined as the circle of friends. Para sa akin, circle of friends. Bakit? Dahil si ako na nasa Los Angeles, naging kaibigan ko yung nasa Singapore, yung Singapore naging kaibigan niya yung nasa Japan, yung nasa Japan naging kaibigan niya yung nasa Turkey, yung nasa Turkey naging kaibigan niya ang United Arab Emirates, yung Arab Emirates naging kaibigan niya hanggang sa naikot ang mundo. At mga ka-Pilipino, dyan ngayon pinatutunayan ng utusa.tv na naikot natin ang kinaroroonan ng mga Filipino na OFW sa 72 countries. At itong mga interviews po natin na ito, dahil alam ko na hindi ninyo napapanood ng live, ay nilalagay ng inyong lingkod sa YouTube, at nagpapasalamat ako sa YouTube at Google dahil hindi nila kinakat mismo ang ating program. Sa halip, kung isang oras na napapanood nyo sa YouTube. Kung 2 oras napapanood nyo sa YouTube. Thank you very much, YouTube, and thank you very much, Google, sa inyong pagbibigay ng daan para mapanood ng aming mga OFWs all over the world. At kanina, doon sa analytic na YouTube, umaabot ng 99 countries ang nanonood, nagbubukas sa YouTube ng mga videos na ipinapalabas po natin doon. Nangangahulugan mga ka-Pilipino na nare-reach out natin yung 72 countries dito sa ating mga impormasyon, dito sa ating kahalagahang mga OFW sa ating bansang Pilipinas, at ang pagpapahalaga natin sa bawat ka-OFW natin kahit saan siya naroon, kabilang sa 72 countries. Ibilang po ninyo ako, nasa LA ako. Okay? Huwag ninyong isipin na ako ay hindi OFW. Kaya nakita ninyo kapag nag-i-interview ako ng mga dito sa Amerika, what is the difference between OFW and USFW? So, pinahalagaan ko ang aking pagka-rito sa Amerika sapagkat ang tawag ko rito ay isa rin akong OFW sapagkat overseas Filipino worker din ako, mga ka-Pilipino. Kaya huwag niyong isipin na dahil sa ako yung nasa Amerika, ay hindi ako OFW sapagkat ako ay worker na Pilipino na nasa labas ng bansa. Ang tawag dyan ay overseas Filipino worker. Hindi naman ako overseas Filipino millionaire.
No, dahil ang tawag na riyan ay OFM. Hindi naman ako tawag dito na Overseas Filipino Announcer. Hindi naman. Diba? Kundi ako ay worker pa rin, mga ka-Pilipino. Kaya, don't make any bridge dito sa ating pagitan. Bungkalin natin yung bridge na yan. Pare-pareho po tayo. Kung pwede nga lang akong magtanggal ng aking Amerikana dito, tatanggalin ko para katulad ninyo ako na worker. Kung pwede nga lang na magsuot ako ng janitor dito, gagawin ko. Subalit, hindi lang kasi mga ka-OFW ko nanonood. Nanonood din yung mga kung sino-sino riyan, mga kung ano-ano. Nanonood yung mga politiko, baka sabihin nilang mga OFW, hindi marunong mag-Amerikana. Mga ka-Pilipino, baka isipin ninyo, marunong din ako maglagay ng kurbata. Marunong din akong manamit. Yun nga lang, nabibili ko ito sa swap meet, itong aking Amerikana. Dahil mahirap lang si Kalpito, mga ka-Pilipino, hindi katulad ng mga politiko na kung pumunta sa Amerika ay bumibili ng cash na mga bahay, milyong halaga dito sa Amerika, mga ka-Pilipino. Saan nila kinuha yung pera yon? Kaya ako hindi sumasaludo, hindi tumatawag ng sir. Napakinggan ninyo pag mag-interview ako ng mga politiko, narinig ba ninyo tumawag ako ng po? Tumawag ako sa kanila ng sir? Never, sapagkat ako nagbigay ng kanilang trabaho. Ako ang bumoto sa kanila para sa ganun ay maging mayor, maging senador, maging congressman. Ako dapat natawagan nila ng sir. O kayo na mga ka-OFW, tawagin nilang po. Dahil kayo nabigay ng kanilang trabaho. Okay, mga ka-Pilipino, tayo po ay magtungo mula sa Los Angeles, California. Lilipat tayo sa Kuwait. Ang ating kausapin, isa sa mga admin, at ito isa sa mga matalinong nakita ko ang kanyang mga pinupost. Wala iba kundi si Lenski. Hello? Hello po, Sir Manny. Mukhang handang-handa itong aking kausap. Batiin mo ang iyong mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo na kinabibilangan ng 72 countries. Go ahead. Magandang araw po sa iyo, Sir Manny. At sa lahat po ng mga kababayan kung saan mong pong sulok ng mundo. Magandang araw po at magandang gabi sa taga-Kuwait. Sir Manny. Siya ay hindi nyo nakikita. Dahil sa Kuwait, may problema ang kanilang signal. Pero malinaw na naririnig po natin. Pero ini-inset ko ang kanyang mukha, ang kanyang pamilya, at mga dapat namin ilagay. Subalit, kung mayroon sanang signal, ay gusto kong makita rin ninyo. Pero wala kami signal ng video. Kaya ngayon ay audio ang yung naririnig pero napapanood ninyo ang mukha ni Lenski. At Lenski, yan ba ang kauna-unahan mong pinuntahan? Kuwait nung ikaw ay mag-abroad? Hindi po, sir. Bali, second time ko na po dito, sir, sa Kuwait. Huwag mo akong tatawagin, sir. Tawagin mo na lang akong Kuya Manny. Kuya Manny. Kuya Manny. Oh, yan. Oo nga po. Yan ang pakiusap ko sa lahat ng mga OFWs. Maging yung mga ipinopost ninyo sa akin daw, huwag nyo akong tawagin, sir. Sapagkat una-una, magkakapantay po tayo lahat. Tawagin na lamang ninyo akong Kuya Manny sapagkat itinuturing kong ako ang inyong ama ng mga OFWs. Kung kalabisan na I'm going to declare myself as the father of OFWs, labis yan. Sabalit, tinatanggap ko na ako ang inyong ama for the meantime. Habang tayo ay magkakasama mga ka-Pilipino sapagkat ang ama, ang tungkulin ng isang ama ay siya ang daingan, siya ang pinupuntahan, siya ang inaakap kapag sila ay may problema. Mga ka-Pilipino, ituring ninyo akong inyong ama, mga OFW, sapagkat open ang aking puso para kayo ay aking kalingain bilang mga OFWs. The word ama ay siguro appropriate para sa akin sapagkat unang-una sa aking age, unang-una sa aking karanasan,
bilang broadcaster, isipin ninyo, 48 years na ako na nagbo-broadcast, puro tulong mga ka-Pilipino. So, appropriate siguro na tawagin ninyo akong ama ng OFW. Kaya sapat na yung Kuya Manny Lansky. So, saan ka unang? Wag mo naman ako tawagin tatay. Sapat lang naman yung kuya. Ikaw naman, oh. Hindi dahil sa sinabi kong ama ng mga OFW. So, ito tinatawag na self-declared father of OFW, si Calpito. Self-declared po yan. Hindi kayo nagbigay ng aking katawagan niya. Sarili ko. Bahala kayo kung ituring ninyo akong ama ninyo. Pero I am considering myself as ama ng mga OFW sapagkat first of all sa aking age, first of all sa aking karanasan, first of all sa aking pagkalinga sa inyo, first of all sa aking pagdinig ng inyong mga karaingan, at nakita po ninyo personalized lahat yung aking group at fan page na sumasagot sa inyo. Wala akong sekretary na sumasagot dahil kung sekretary gagamitin ko mga ka-Pilipino na sasagot sa Facebook ay hindi nila makukuha yung feelings na aking isusulat. Nakita ninyo, may karugtong akong laging tawa sapagkat palabiro talaga akong tao. Nilikha ako na palatawa. Pero, kausapin ninyo ako sa mariin at malalim na usapan mga ka-Pilipino, puntahan ninyo ang physics, sasagutin ko kayo. As a matter of fact, may libro akong lalabas, ang tinatawag na The Calpito Theory, doon ko challenge si Einstein, doon sa kanyang E equals mc squared. Kaya kung malalim din ako. Kung mababaw, mababaw din ako. Kung tawanan din ako. Kung biruan, mga ka-Pilipino, hindi ninyo ako tatalunin sa biruan. Sapagkat, laging may nakahanda ako, marami akong baon. Original pa, yung aking mga hulahok. Nag-squatter ka ako kanina, di ba, Lelsky? Ba't ninyo ako... Kaya nga natatawa ako sa inyo kanina. Ba't ninyo ako hinatsit doon sa Joint Force... OFW Joint Force. First time po kasi, Sir Manny, na nakisali po kayo doon. Kasi ngayon ay personalize ako, pumupunta sa mga iba't ibang mga grupo para ipakilala ko sa inyo na itong 72 countries. Dapat ninyong malaman mga ka-Pilipino na ngayon ay 72 countries na ang nare-reach out ng Utusa.tv. Ito ay documented. Hindi ako nangangarap, hindi ako nagyayabang, kundi documented. 72 countries ang ating nare-reach out na mga OFWs. Ibig sabihin, kung 72 countries na yan, pupuntahan ko kayo, hindi kayong pupunta sa akin. Kaya yung mga groups nyo, kapag kapupunta ko ron at mangungumusta, ay magiging natural ko ngayon yan. Kita nyo, nag-open ako good morning sa lahat ng pages kanina at ako ang tagasagot na inyong mga tanong. At naging squatter ako doon sa OFW Joint Force. Kasalanan ninyo eh. Pinilit ninyo akong pumunta ron. Hindi, nagpunta ako pero pinilit nila na nag-over and out na nga ako eh. Pagkatapos kiniriring pa rin nila yung pangalan ko, kaya nagbalik ako. Ngayon. Masaya nga, Kuya Manny. Number 1 ako masayang tao. Masayahin akong tao. Kaya nakita ninyo yung aking age, yung aking mukha, mga ka-Pilipino, matanda na. Hindi halata. Pero wag niyong bilangin yung aking karanasan. 48 years na ako na nagbo-broadcast, mga ka-Pilipino. Kayo ay nasa ligawan pa lamang ng inyong nanay at tatay ay nagbo-broadcast na ako. Nagsusulat na ako ng Linggo ng Balagtasan 48 years ago. Isipin niyo yan, nagsusulat na ako ng 4 na drama na serialized. Isipin niyo, 30 minutes, 48 years ago. Nagsusulat na ako ng television serialized during that time, 48 years ago. Nagbo-broadcast na ako 48 years ago at ngayon narito pa rin mga ka-Pilipino. So, ama! Sige, tawagin niyo akong ama. Pero huwag tatay. Kaya naman. Ngayon, ay saan ka galing sa Pilipinas, Lelsky? Bago natin puntahan yung sinabi mo na hindi na pinuntahan mo. Taga saan ka sa Pilipinas? Bali sir, sa Pinas po, ang parents ko po talaga, ipinanganak po talaga ako sa Mlang, North Cotabato, sa Mindanao po. Alam ko yung Mlang. Opo, doon talaga po ako ipinanganak. Dahil mahal ko ang Mindanao, dahil kung natatandaan, wala pa kayo. Natatandaan yung first hikers
na we captured Mount Apo, mga ka-Pilipino, isa ako sa orihinal na nag-project noon. Kasama ko yung nasirang yung writer ng Manila Bulletin. Kung biglaan nakakalimutan ko yung pangalan. Pero doon sa Mount Apo ay ang inyong lingkod ang kasama sa nagbumuo ng project na Conquer Mount Apo. Yung mga umakyat doon sa ibabaw ng Mount Apo ay kasama ang inyong lingkod sa mga nag-project na yan. At para sa inyong kaalaman, ako po ay dato. Bininyagan na akong dato, pero hindi ng Muslim, kundi non-Muslim. Ano itong non-Muslim? Bagobo at Manobo. Ako ay bininyagan nila, inadapt nila na ako ay may royal blood. Ito ay kinukwento ko sapagkat para malaman nyo kung sino ang inyong ama na mga OFWs. Para sa ganun, alam niyo na pwede akong maging ama ninyo. Ako ay inadapt na royal blood ng non-Muslim ang Bagobo. At ang nag-adapt sa akin ay si Dato Bagani ng Bagobo. Kaya ang tawag nila sa akin ay si Dato Magsusuwat Kalpito. Nang ibig sabihin magsusuwat ay magsusulat Kalpito. Yan. So ako ay Dato sa non-Muslim. Ang pangalan ko, inuulit ko, ay Dato Magsusuwat Kalpito. Yan. Kaya mahal ko ang Mindanao, baka akala ninyo. Ngayon, nakikilala nyo na si Kalpito kasi masyado madaldal kasi ito eh. Kaya ngayon, gusto kong malaman kung mula sa Mlang ay nagtrabaho ka ba sa ibang lugar bago nagpunta sa abroad? Opo, Sir Manny. Galing po ng Mlang since 2005. Umalis po ako ng Mindanao, papunta pong Maynila. So doon po ako bali nagtrabaho po at nag-apply doon bilang production operator po sa Cavite, doon po sa EPSA. EPSA is Export Processing Zone Authority, kung hindi ako nagkakamali. Export Processing Zone Authority, right? Ang EPSA. Economic Zone po. Economic, hindi EPSA. At any rate. For short po, EPSA. Pero yun po ay merong pangalan talaga, yung economic zone. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Kasi ang alam ko dyan sa EPSA dahil during the time ni Pangulong Marcos, mayroon na yan. Ang dating nasirang Pangulong Marcos, mayroon na yan. Export Processing Zone Authority. At any rate, so nagtrabaho ka doon ng mga ilang taon? Bali, nagtrabaho ako doon sa Maynila po 2000 to 2008. So, bali, inikot-ikot ko lang po yung Maynila kasi mula Cavite, nag-transfer po ako ng Manila kasi nga sa baba ng sahuran doon kasi province rate yun. So, nag-transfer po kami ng Maynila at nag-apply na ulit doon sa factory din. Then, after 6 months, dahil 6 months lang po ang contract doon, so, nag-try po akong mag-apply doon sa business company, doon sa Ortigas po. So, bali, naikot ko po yung Metro Manila po. Pumunta po ng Baguio, Pangasinan, Dagupan, ganun po, kasi nasa field po ako noon. So, bali, nag-ikot-ikot lang po doon, 2005 to 2008, sa Manila po. Paano mo natuklasan ang pagtungo sa abroad? 2008 po, meron lang pong nangyari po na parang napaka-personal kong nangyari sa buhay ko na umuwi po ako ng Mindanao noon. Then para po makarecovered po ako, so nakapag-decision po ako na umalis po ng bansa. Pero hindi ko talaga po pinangarap noon na mag-abroad. Mukhang mayroong kwento in between doon sa salita mo. Mula sa Maynila, karanasan, nagpunta ng balik sa Mlang. Pero hindi, alam ko na yon. Alam ko, I can read the lines between the lines. Pero hindi ko na uungkatin pa yon. Baka lumuha ka. Napilitan ka mag-abroad. Napilitan ka mag-abroad dahil doon sa in between ng kwento mula sa Maynila patungo ng Mlang.
Sino ang... Atin lang po yun. Hindi, kahit na hindi mo sabihin sa akin, mahulaan ko na yon. Kasi panay ang kindat sa akin ito ang aking direktor eh. Sabi niya, Kuya Manny, don't vulgar that. Right, Direk? That's not true. I tell you to be more nosy. I want you to find out. So, sino at paano nagsimula ng mga pagkakataon para ikaw ay mag-abroad? Meron ba nagpunta sa inyo? Meron ka na kakilala, nag-refer sa iyo para magpunta sa abroad? Or paano? Dati po kasi, meron po isang tao talaga na galing pa po ako ng Maynila before po ako umuwi ng Mindanao. Merong kusang loob po na tumulong sa akin para kumuha ng passport. So, madali lang po yun. So, pag uwi ko po ng Mindanao noong 2008, meron na po akong hawak na passport noon. Pero parang hindi ko lang po yun pinapansin. So, in that time, wala po akong pera-pera dahil sa grabe nga yung nagka-problema nga ako doon. Then, pumunta po ako sa isang lugar doon sa Midsayap po. Doon pong place, bali, nagtrabaho po ako doon. Bali, nagkatulong po ako doon. Bali, yung tao na yon na pinuntahan ko, meron po siya, nagtatrabaho po siya sa Cotabato Province po. So, meron siyang kaibigan na yung nagpapaalis papuntang abroad. So, ngayon, ang kinausap niya ako kung gusto ko daw mag-abroad. So, parang na-realize ko doon na kailangan ko siguro umalis para makalimot ng lahat o kaya maka-recover po ako. So, sabi ko, wala po akong pera, tsaka paano po yun? Sabi ko ganun. So, meron pong tao na tumulong sa akin. Sila po ang gumastos noon, yung agency ko. Tapos po, pinastay po ako sa Manila. Then, ang tagal ko pa po noon na kinuha ng lawyer kasi ang liit-liit ko daw. So, almost 3 months po ako naghintay sa Maynila para sa visa ko po. So, anong year yon? Year 2008 po. 2008. Naaprobahan ka papunta ng abroad. Saan ka na unang napunta? Ang una ko pong napuntahan talaga po is Doha, Qatar. Sa Qatar po. Okay. Ilang taon ka sa Qatar? Bali, 2 years and 2 months po ako doon. Nung matapos ang kontrata mo, umuwi ka ng Pilipinas or punta ka na Kuwait? Nung pagtapos ko po ng kontrata doon, umuwi po ako ng Pilipinas. 2 months po siguro. Then bumalik na po na ulit po ako ng Maynila para na naman mag-apply dito. So, nung mag-apply kang muli, Kuwait na ang pinili mo or yung agency mo or yung pagkakataon ang bunsod sa'yo para pumunta ng Kuwait? Bali po, yung dalawa po kasi yung choices ko noon. Mismo po doon sa Mlang po, sa munisipyo po doon po mismo ako nag-apply doon kasi yung mga tauhan po nila doon sa mga agency, meron din doon po sa munisipyo po namin. So, ang pinagpilian po is Dubai at saka Kuwait. Ngayon po, yung Dubai po, hindi po libre yung medical doon. Wala naman po akong kapera-pera in that time. So, Kuwait po ang pinili ko kasi libre po lahat. Kaya napunta po ako dito sa Kuwait. Okay. Anong year yon? 2011 na po, April. Ito ay pwede mong sagutin o hindi. Anong uri ng iyong trabaho dyan? Pwede mo sagutin or not? Okay lang po, sir. Dito po talaga, ang trabaho ko po dito ay isa pong katulong. Ang DH po ako dito. Yung bang sweldo mo na pinirmahan sa Pilipinas ay katulad na sinusweldo mo ngayon dyan or katulad ka ng iba na biktimahan na kulang ang sweldo?
By the way, sir, yung pinirmahan po doon is $400. Mm-mm. So, pagdating po dito sa agency, pinapirma po kami ulit for $200 lang po ang sasahurin namin dito. So, yun po ang pinirmahan na ulit namin. US dollar yan. US dollar equivalent. Opo, US dollar po. Oh, di bali, wag ko nang i-translate sa Philippine currency. So, hanggang ngayon, yung pareha sweldo mo? Opo. Okay. Yung mga na-interview ko rito, karamihan, ay nadidelay ang sweldo at masyadong napakababa ang pagtingin ng mga amo sa ating mga Pilipino. Nagiging karanasan mo rin ba yan dyan sa iyong pinagtatrabahuan? Dito po, sa Kuwait po, hindi naman po kasi minsan po, pag tinutupak lang po talaga yung amo ko, talagang nalilate po siya, pero days lang po. Mga 3 days or 2 days. Pero pag hindi naman po siya minsan tinutupak, bago po ang sahuran, binibigay niya rin naman po. Apelyido ba niya topak? Hindi po. Ang tawag po namin doon, Coco. Okay. Kasi maya-maya na lang, pero bugbang. Hindi ka naman pinagmamalupitan, hindi verbal abuse. Ibig ko sabihin, verbal abuse, yung pinagsasalitaan ng hindi magagandang mga salita. Dati po talaga, nung first akong pagdating dito, talagang mortal po kaming kaaway niyan. Grabe talaga ang away namin yun for how many months siguro yun. Kasi yung may kasama pa po ako dati dito, na dati pa po siya dito, matagal siya sa akin, mga buwan lang po siguro. So, lagi kami nag-aaway niyan. Lahat-lahat na yata ng salita, inawa na. Sinasagot ko na lang po. Pero ngayon okay na? Pero pagka na po yun, pagka ilang months na po siguro, kaya medyo okay naman po kasi hindi ko na po siya pinapatulan. Kasi naiisip ko, kasi ako lang maha-high blood sa kanya. So, hindi ko na siya pinapatulan. So, ngayon siya naman po nag-high blood sa akin. Maganda yan na. Okay yun, yung inverted psychology. Nabanggit mo na parang mayroon kang kasama dyan na nagtatrabaho sa kanila or ikaw lamang dyan? Opo, meron po. Dalawa po kami dito. So, bali yung dati po, umalis na po yun. Kasi nga, yung sa mga kadalasan na narinig natin, yung mga ginagawang di maganda, ganyan-ganyan. So, nalaman po yun ng amo ko at pinaalis po siya. Ang ibig sabihin ay may blang-blang-blang siya, ganon. Opo. Blang-blang-blong-blong. Oh, blang-blang. Okay. Itong iyong nakikita ngayon na sitwasyon ng mga OFWs, magtungo naman tayo sa iyong naibibigay na kalinga at tulong sa mga nangangailangan. Alam ko na kayo ay busy-busy, pero gamit nyo ang inyong cellphone at nagtutulungan. Paano natuntunan ang pagkakaroon ng grupo? First po noon, gumawa po noon si Miss Creator, si Miss Francis po, ng yung Gen Force po, din hinakot niya po kami. So, hanggang sa nabuo po kami, at kung may mga problema po, siya po ang nagpo-post doon kung ano po, at saka kung ano pong kailangan na tulong, kasi siyempre siya din ang sa labas, siya ang nag-a-action. Minsan pag wala pong load yung biktima nila, ganyan-ganyan, sasabihin niya doon. So, minsan po, pag meron po ako, yun na lang po ang maibibigay ko na load po para po ma-communicate po niya yung mga biktima niya. Kasi wala po kaming magawa at dito rin kami sa loob. Wala rin po kaming labas. So, bali, naiisip ko po kasi na siya rin nagpapagod doon, sarili niya. So, yun na lang po ang maitutulong ko po para sa kanya, para po matulungan po yung mga biktima doon sa labas. Yung bang amo mo ay free sa kanya na gumamit ka ng cellphone? Opo.
alam niya pong may cellphone po ako kasi yung amo ko naman kasi open-minded po siya minsan kasi professional po naman sila. So wala lang, okay lang po naman yung cellphone ko kasi may naman kaming telepono dito sa bahay. Kumbaga yun na yung contact number po niya. Paano ang sistema ng inyong mga cellphone? Yung SIM ba, yung 'di ba may SIM 'yan, 'di ba? May SIM. Opo. Tapos paano kayo naglo-load? Binibili ninyo somewhere else or by text na lang? Bumibili po talaga kami ng card. Then, pag halimbawa, pwede rin naman po kasi dito mag-share a load. So, halimbawa po, malayo po yung dito, yung halimbawa, yung mga tao sa labas na nangailangan ng load, may load kami, pwede po namin silang pasahan. Baga, share a load na lang po. Pero, bibilhin po talaga namin yung card. Saan nyo binibili yan? Sa akin po, binibili ko po yun sa school kasi po naghahatid sundo po ako ng mga bata doon po sa Kuwait English School. So, bali, may golf mart po doon kaya nauubos lagi ang pera. Kasi araw-araw, nagpapacheck ako ng attendance doon para bumili ng load. Magkano? Okay. Magkano ang magkano? Bigyan mo nga ako ng idea. Let's say yung magpapaload ka ng $10 or $5, $1, something like that? Ano? Paano? KD po kasi dito eh. Kaya depende po yun sa line po. Pag halimbawa, kagaya po sa amin, merong 1 KD, may 2.5, depende po sa iyo kung ano pong line ang gusto mo at kung magkano po ang bibilin nyo. Ipagpalagay natin. Okay. MBC, Manicalpito line. Magkano ang iyong ipinalo-load everyday? Dahil sabi mo, papaload ka everyday. Magkano equivalent? Meron naman kasi pong unlimited internet. So, pag sa Viva line po kami, ang 1 KD po, 5 days na po yun. So, pag Watania po, ang 5 KD po, good for 1 month po yun sa internet po. Magkano yon? Nagpapa-unli na lang po kami. So, magkano yon? Magkano po sa... Yung unli? Sa piso po? Yung unli, 1 KD, 5 days po. Ano yung 1 KB? na card din po. Magkano nga yon? Ano ba yun? Paano natin i-convert sa dollar yon? Kumbaga, ano po yun, i-convert lang po natin sa piso. Sige, convert po sa peso. 1 KD po, bumaba na po ngayon. Ang 157 po dati na first kung dating dito, naging 144 na lang po. Minsan 142 na lang. So that is $4. So 4 times 4. So that is $4. More or less, $4. 5 days. So, gumagastos ka na... Talaga din naman wag na nga ako magko-compute. Mga Kapilipino, baka mamaya mabulgar pa itong mga sikreto nitong mga inaanak kong ito. Wala naman ako may bigay na allowance nila. Ang tanging magagawa ko, mga Kapilipino, ay ito. Ang tandaan ninyo. Seryoso ito. Yung inilunsad ng inyong lingkod na $1, 1 factory. OFW, $1, 1 factory. I-analyze ninyo yan, mga Kapilipino. 8 milyon tayong mga OFWs. Sa $1, mapagtatayo tayo ng 4 hanggang 6 na pabrika sa Pilipinas. Isipin ninyo yan sa $1. Kaya ako tinawag na OFW, $1, 1 factory sapagkat kayo ang may-ari ng pabrika na ating itatayo sa Pilipinas. At kayo ang magsisimula ng tinatawag kong Philippine Industrial Revolution. Hindi revolution na kung ano-ano. Ito ay industrial. Ngayon, paano ko patutunayan sa inyo na this is feasible, na kung patutunayan ko sa inyo na ito ay pwedeng mangyari? Hindi ako hihingi sa inyo ng $1 doon sa unang nating project, kundi ako ang magbibigay sa inyo ng $1 at yung $1 na yon ay ilalagay sa pabrika. Kayo ang may-ari ng pabrika. Kaya tinawag ko na OFW, $1, 1 factory. Pero hindi ako manghihingi sa inyo ng $1, mga Kapilipino. Paano ang ginawa ng inyong lingkod? Sumulat ako ng libro.
Yung magugustuhan yung libro. Hindi ko sinasabing napakagandang libro. Pero sinulat ko yan, 3 ang pupuntahan. Hulahok, pinatatawa ko kayo. Invention, tinuturuan ko kayo mag-invento. Recipe, tinuturuan ko kayo kung paano ang recipe, hindi yung recipe lang na magluluto kayo ng pagkain mga kapilipino. Yung recipe na nariyan sa akin libro ay paano magpalago ng kabuti, paano paggawa ng patis, paano paggawa ng sabon, paano paggawa ng kung ano-ano mga kapilipino. Sapagkat kung kayo ay wala na riyan bilang OFW, pwede kayong magpalago ng kabuti, pwede kayong gumawa ng itlog na maalat na maanghang. Meron ako inimbento mga kapilipino, itlog na maalat na maanghang. Saan kayo makita ron? Itlog na maalat na maanghang. So, nariyan sa akin libro mga kapilipino. Sinulat ko yan at huwag nyo sasabihin na naman na katulad ng ambassador na interview ko, sabi niya, embedded yung $1 dyan sa libro mo. No! Sapagkat kung ano ang presyo ng Amazon.com mga kapilipino, mula doon sa presyo ng Amazon.com, $2.50 ang mawawala. Sapagkat $1 para ibibigay ko sa inyo na ititindig ng pabrika, $1 para pumunta kayo sa opisina ng OFW, $1 one factory, kukunin ninyo $1 ninyo. At yung 25 cents, ibibigay ko kay Jigs Nugid para doon sa kanyang blood money. 25 cents, mapupunta kay Dundun Lanusa. Kaya mawawala mga kapilipino doon sa presyo ng Amazon.com ay $2.50. Ngayon, ang kinukuha lamang ng inyong lingkod sa Amazon.com, kung sila ang nagbenta, sabihin ninyo, $10, puntahan nyo ngayon, $9 and something. Ang kinukuha ko lamang doon, binibigay nila, hindi sa akin napupunta, kundi doon sa akin publisher, ay 25%. Ibig sabihin, $2.50 ang napupunta lamang doon sa napupunta sa aking publisher na ibinibigay niya sa akin. $2.50. Ano naiwan sa akin mga kapilipino? So, mahiya-hiya yung ambassador na sabi niya na embedded yung ibinibigay mong yan. No, mahiya-hiya ka. That's baloney, ambassador. Sapagkat yung presyo ng Amazon.com, sila nagpresyo, hindi ako ang nagpresyo mga kapilipino. At sa katunayan, ang Amazon.com, binibigay niya sa writer ay 25%, pero hindi pa yung direkta na mapupunta sa akin, kundi napupunta doon sa aking publisher, at yung publisher ko ang pupunta sa akin. Kaya, yung tanong nila sa akin, paano namin malalaman, Kuya Manny, na binigyan mo kami ng $1? Mga kapilipino, very simple, accounting. Number of books sold, the number of $1 given to you as owner of the factory. Ngayon, ang aking publisher, tawagan ninyo, Sulon Press. Mga kapilipino, malalaman ninyo, maging ako hindi ko alam kung ilan na libro ang naibenta nila, sapagkat in 3 months, saka na lang nila sasabihin sa akin kung ilan ang mga libro na nakukuha. Sapagkat yung mga binibili ninyo ron, hindi direkta pupunta sa akin. Pupunta yun sa aking publisher, ang Sulon Press Company, na siya namamahala ngayon sa lahat ng aking kuha. Wala akong copy dito. Isa lang ang copy ko dito. Dahil binigyan ako 10 piraso lamang. So, mga kapilipino, yung mga tanong ninyong yan, ay ako ang magbibigay sa inyo ng $1. Hindi kayo doon sa ating OFW $1. One factory. Yan. Pero, hindi ko kayo pinipilit na bilhin nyo ng aking libro. Bilhin ninyo ang libro ng mga writers, mga OFW. Ihuli nyo na yung aking libro. Total mga kapilipino, ang layunin niyan ay magtindig ng pabrika sa Pilipinas para hindi na tayo OFW in the long run. Sa halip tayo na ay hindi ini-export ng ating bansa, tao, kundi darating ang panahon, kung kayo ay kaagapay ko sa proyektong ito, $1, one factory, isipin nyo sa loob ng 1 taon, ilang pabrika may titindig natin po? Kung isang buwan, $1 sa 8 million, mga kapilipino, we can put up from 50 to 60 factories within a year. Magagawa ba yan ng mga politiko? Wala yan sa kanilang vision, mga kapilipino. Ipagpatawad ninyo. Subalit, at least, merong isang kalpito na merong vision para sa ating bansang Pilipinas. At least, meron akong formula kung paano paunlarin ang Pilipinas. Hindi katulad ng mga iba na, huwag nang butuhan yung mga tapo na yan, palitan yung mga politiko, unlad ng bansa. No!
I have my own formula na pwede nyong gawin talaga, mga OFWs. Kayo, kaya binuko itong tinatawag na OFW Generation Unique dahil kayo ang magpapaunlad sa ating bansa Pilipinas. Dito sa iyong trabaho, pasensya kayo mga kapilbiyon, daldal naman itong si Kalpito eh. Ikaw naman magkwento, Lesky. Ikaw ay doon sa OFW Joint Force, Migrante International, doon sa grupo ni Silence Sniper, doon ka ba grupo or chapter or what? Doon po sa Joint Force po, din po ako doon ni Sir Sniper po. Then, dito po sa Kuwait chapter po talaga kami. So, kakaiba yung OFW Joint Force Kuwait chapter doon sa OFW Joint Force Migrante International na ang creator ay si Silence Sniper. Hindi po, bali isa lang po yun. Then, ginawan lang po ni Sir Sniper ng Kuwait chapter po kasi po, marami rin po ditong nabibiktima at dito po si Miss Princess po. So, siya po ang in-charge niya dito sa Kuwait. So, bali po, ang overall po nun is Migrante International po na kay Sir Sniper po. Ayun. Okay, maliwanag na sa aking isipan. Ipagpaumanhin ng inyong creator na ako squatter kanina umaga doon. Kasi miyembro... Ako nagsagot doon, Sir Manny, pero hindi ko alam yun, Kuya Manny, kung ano ang tanong mo kasi nga galing po kami kanina ng Iraq. Galing kayo ng Iraq? Po kami, pagdating ko po, nabasa ko po yun, kaya sagot na lang po ako ng sagot doon, hindi ko po alam ang tanong yun. Mga Kapilipino, ang akin pong pagiging squatter sa kanila, inaliw ko sila. Naghulahok ako roon. Mayroong page ang hulahok, pero dahil sa kinuupo nila ako doon, ayaw akong pakawalan, inaliw ko na tuloy sila. Ang aking hulahok doon ay ano ang Tagalog ng salitang switch. No. Kung ano-ano mga naging maligaya kami ron hanggang sa 150, nakita ko umabot ng 150 comments hanggang sa nasagot ni Sylvia. Ano ang full name? Ang haba kasi ng pangalan ni Sylvia. Sylvia Bradilla, blah 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 blah. Anong pangalan? Sylvia Maroso? Ano yun? Admin? Admin ba siya? Hindi po. Pagpakawanin mo, Sylvia. Dahil hindi ko na-memorize yung pangalan mo, kundi Sylvia na lang. Siya ang valedictorian. Siya ang nakasagot. Ano ang sagot doon, mga Kapilipinas? Switch. Ang sagot doon ay makatiba. Kasi, so, it's. See? So, it's. I-T-C-H. It's. Makati. So, nagtatanong, Makati ba? Kalpito. Okay. Ngayon, ay punta tayo dito sa very sensitive question. Very sensitive ito. Pwede mong sagutin o hindi. Ikaw baga ay single pa. Yan. Pwede mo sagutin or not? Single po. Oh, wow! Ito ay hiyas o jewel ng kababaihan. Pero subukan ko itanong kung sasagutin mo. Kung hindi, okay lang. Ilang taon ka na? Bali ngayon po, 28 po ako. Batang-bata, 28 ko lang po this January. Ngayon ay gusto ko malaman kung ano ang educational background mo, Iha. Ito ay another thing na pwede mong sagutin or not. Opo. Ako po ay isang college level po. Nag-aral po ako bilang Bachelor of Technology Education sa University of Southern Mindanao po sa Kidapawan City. So, bali dahil sa kahirapan po, kaya huminto po sa pag-aaral dahil sa iba't ibang problema. So, yun, nagtrabaho na lang. At least, college level. Mga Kapilipino, ayan ang sinasabi ko sa inyo, na huwag ninyo kaming mamamata-matain na mga OFW, na hindi dahil sa domestic helper ay hindi na... Mga Kapilipino ang Pilipinas,
maipagmamalaki ko ang edukasyon. Ang mga magulang sa Pilipinas ay ang kanilang tanging layunin ay mapag-aral ang kanilang mga anak sapagkat ang kanilang paniniwala ay yan ang hindi masusunog, hindi mawawala na pamana ng mga magulang. Kaya nagagalak ako dahil sa inyong pagsusumikap ng mga magulang, unang-una, ang mga ka-OFW natin na nagsikap, yung mga iba, self-supporting, katulad yung nakita natin si Cold Flare, nag-security guard siya at nag-aaral, mga ka-Pilipino. So, hindi matatawaran ng mga backgrounds ng mga Pilipinong nariyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, ang tanong ko ay, sa loob ng 5 taon na darating, ano nakikita mo sa sarili mo? Siguro po, pag after 5 years po, sinisikap ko pong maging successful po na makatulong po sa kapwa ko pong kababayan po, pagbibigyan po ako ng pagkakataon. Then, siguro po, ano pa ba? Sana naman po yung... Ang mga pagkakataon ay nasa sa iyo na. Kaya ito ay nasa pagsisikap na lamang ang opportunity. Ang inyong gawin ay ito, mag-apply kayo sa Amerika. Hindi dahil sa ako nasa Amerika. Pero mag-apply kayo sa Amerika, baka sakaling kayo ay ma-aprobahan dahil ang opportunity dito sa Amerika, hindi ko sinasabi na sa mga ibang bansa. Pero ang Amerika ang pinaka number 1 na bansa sa buong mundo. Kaya if you are targeting somewhere to go abroad, targetin nyo ang Amerika. Sapagkat kapag dumating ka sa Amerika, pag step mo sa lupa ng Amerika, you are on top of the world. Sapagkat ang Amerika ang pinaka-maunlad at sa dila ng pinaka na bansa sa buong mundo. Kaya yun ang targetin ninyo so that you can conquer the world. Kasi kung nasa... Bibigyan lang po ng pagkakataon. Gawin ninyo ang pagkakataon. Gawin ninyo ang pagkakataon sapagkat tayo ang pwedeng gumawa ng ating kapalaran. Huwag kayo naniniwala sa guhit ng palad. Huwag kayo naniniwala sa swerte. Sa halip, gumawa kayo ng paraan. Mga ka-Pilipino, bibigyan ko kayo ng pagkain kaisipan. 9 years old ako, dahil ako ay nanggaling sa isang napakahirap na pamilya. I-google ninyo, Tres Reyes, Saguday, Nueva Vizcaya. Galing ako doon, 15 kilometers away from the town. Nilalakad ko yan para lang mag-aral noon. 9 years old ako noon. Hinulaan ako ng manghuhula. Manghuhula talaga Hinulaan ako ng manghuhula, mga ka-Pilipino. Sabi niya sa akin, na makita ang aking palad, ng kaliwang palad, sabi niya, kawawa kang bata. Wala kang mapupuntahan. See? Alam niyo kung bakit? Mga ka-Pilipino, tignan ninyo ang aking palad. Yung aking kalingkingan napakaiksi. Yan. Hindi yan artificial. Mga ka-Pilipino, yan po ay tunay. Tingnan niyo, napakaiksi. Yan ang sabi niya sa akin, hindi ka man lang umabot doon sa guhit na yon. Kaya ikaw ay mananatili sa bukid, mananatiling wala kang mapupuntahan, at mananatili kang walang silbi sa buhay. Sipin ninyo, mga ka-Pilipino, after nabigyan ako ng ganong hula, 11 years old siguro ako noon, mga ka-Pilipino, tumitindig na ako sa entablado. At ako ang tumutula kapag nangangampanya noon ng nasirang Leonardo Perez. Naging congressman, naging senador, naging commissioner ng election. Mga ka-Pilipino, ako ang kanyang kinukuhang bata. 11 or 12 or 13 years old ako noon. Binubuhat niya ako kapag nagpupunta doon sa lugar namin dahil nangangampanya siya roon, mga ka-Pilipino, ako'y tumitindig sa entablado at pinatutunayan ko doon sa manghuhulang yon na ako ay pwedeng tumula sa Ilocano, Danew, na walang script, mga ka-Pilipino. Ganon kadaldal si Calpito ng panahon na yon. Pero sinasabi ko nga sa inyo, gawin ninyo ang inyong kapalaran. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong manawala ng pag-asa kapag kayo ay binigyan ng ganyang huri ng mga hula. Kaya tinawag na manghula dahil nuhulaan ka lang niya Yan, tingnan ninyong muli ang aking palad, mga ka-Pilipino. Yan, napakaiksi yan. Maging kayo
ay sasabihin niyo si Calpito walang mapupuntahan. Pero mga Kapilipino, ako ang inyong ama ngayon, mga OFWs. Pinagmamalaki ko yan. Sapagkat, first of all, dahil sa aking karanasan, dahil sa aking edad, dahil sa aking nalalaman, mga Kapilipino, meron tayong vision para sa inyo, mga OFWs. Gusto ko na in 20 years, wala ng OFW na manggagaling sa Pilipinas. Sa halip, produkto na ang ating i-export. Sapagkat, kayo magtitindig ng mga pabrika. Kayo ang tatawagin nating ama ng Industrial Revolution. Ina ng Industrial Revolution. Founder ng Industrial Revolution ng bansang Pilipinas. Ang 8 milyong OFWs, $1, 1 factory. Makakapagtindig kayo ng napakaraming pabrika sa Pilipinas. At huwag kayong palilito sa sinumang politiko sapagkat hindi nila naintindihan yan. Kinakailangan maging inventor sila, maging scientist, maging physicist para maintindihan nila ang Industrial Revolution. Noong nagkaroon ng Industrial Revolution ng Amerika, nariyan sila Ford, nariyan sila Edison. Meron ba silang pera noon? Mga Kapilipino, ma-invento ni Ford, yung unang makina, dalawa sila ni nung kanyang asawa. Nandun sa sink, napaandar niya yung makina, narinig ng kanyang kapitbahay, what's that? It's a car! Mga Kapilipino, nag-amot-amot sila para sa ganun itindig ang unang pabrika ni Ford. As a matter of fact, nag-file pa nga ng bankruptcy si Ford noon. Muntik mag-file. Ngayon, ano ang Ford, mga Kapilipino? Si Edison, mga Kapilipino, ilan ang kanyang naimbento? More than 1,000. So, itong mga ito ang nagpaunlad sa bansang Amerika. Mga Kapilipino, nasaan ang mga inventor natin? Nasaan ang mga scientist natin? Nasaan ang mga physicists, mga Kapilipino? Nasa abroad. Ako, nandito ako. Sapagkat, nag-file ako ng aking patent, 1996, ibinalik sa akin yung aking application, ipinail ko rito sa Amerika, mga Kapilipino, ang una kong patent ay naaprobahan dahil sinundan, mga Kapilipino, hanggang sa naging 12 ang aking patent at copyright dito sa Amerika sa aking mga imbensyon. Kaya, tayo, mga Kapilipino, narito, iniaalay ko sa inyong serbisyo ng inyong lingkod para umunlad ang ating bansang Pilipinas. Ibinibigay ko ang $1 sa inyo para kayo ang may-ari ng pabrika. Kaya, mga Kapilipino, asan pa tayo? So, ikaw ba'y may boyfriend na? Ito ay, pwede mo na naman sagutin o hindi. Ha? Ayaw niya. Personal po. Ayaw niya. Wala po. Pero po through internet siguro. Marami. Pero ito si Calpito, ano mga tinatanong? Ngayon ay gusto kong ako'y natutuwa, nagagalak dahil sa mga katulad ninyo ay nakakapagtulungan tayo. Meron ka bang maisip na pinaka na hindi mo makalimutang na itulong sa OFWs? Bago tayo pansamantalang magpaalam? Kasi po, ang first po talaga na-inspire po ako doon sa nagkalakas loob po ako dahil po doon sa kas po ng kapatid ko nung last how many months po yun. Kaya po kami nagkakilala doon ni Miss Princess. Dahil nilapit ko po yun sa kanya dahil po sa nabuisit po ako doon sa agency dahil sinaktan po siya ng amo niya. Then nagsumbong po siya sa akin kasi andito rin po siya sa Kuwait. So, bali, nauna po ako dito. So, first time po kasi niya. Then, sinasaktan po daw siya ng amo niya, tinutulan po siya, tapos pinagbibintangan ng kung ano-ano, kaya umiiyak na po siya. Kaya sabi ko, umalis ka na dyan. Sabi ko, papakuha kita. So, kaya doon nag-cross yung landas namin ni Miss Princess, doon sa FB dati, kasi dati, di ba, in-interview niyo siya, then, sinusubaybayan ko po yun. So, piniem ko po siya, sabi ko, sabi ko, patulog naman sa kapatid ko, sabi ko gano'n, kasi nga, natatakot na ako, kinabahan ako, dahil sa marami na pong nangyayari dito. So, tinawagan na po siya, sabi ko, ang naman sa kapatid ko, pakitulong naman. Kasi tinawagan ko yung agency niya, ako pa ang pinagalitan, kaya nag-away kami. Sinagot pa naman ako, ano daw gusto nilang gawin nila sa kapatid ko. So, bali, high blood po ako doon, sinigawan ko po sila, kaya nagsigawan kami, pinatayan ng telepono, kaya doon ako nabuisit. Ayun, pagkatapos noon, kaya
nagkakilala po kami ni Miss Princess noon. Doon ko naisip na sabi ko, hirap pala pag walang tutulong sa yung tao, ganyan-ganyan. So, bali, naisip ko po, kaya pag may tao pong dumadaing na ganun, para po kung awang-awa po ako. So, sabi ko, nakakaawa naman. Nakikita ko doon yung nangyayari po sa kapatid ko. So, kaya ganun po. Sa ano po, sa ngayon po, ewan ko kung sa kanto po yun. Kasi yung nabalitaan nyo naman po siguro yung nasa Dubai po. Kasi yung pamilya niya po, tagamlang po kasi yun. So, humingi ng tulong sa akin. Malayo naman po yung Dubai, kaya pinasa ko na lang po kay Sir Lee. So, ina-update ko na lang po lagi dun. Sabi ko nga kay Miss Princess nung kagabi, sabi ko, ang hirap pala ng ganito, sabi ko. Kaya nga tinawanan niya ako, sabi niya, oo, sabi niya, kung ako nga, sabi ko, ngayon ko lang na-realize kung gaano kahirap pala ang ginagawa mo dito. Yeah, oo. Kaya nga tawag ko dyan kaya agad kong binigyan siya ng programa. Ang tawag ko dyan ay si OFW, babaeng palus. Dahil sa mga iniligtas niya. Okay, so ako ay natutuwa. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawang yan. At huwag kayong magsawa, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, sa pagtulong sa bawat isa sa atin. Lagi ninyong isipin yung aking definition ng Facebook. Facebook is the circle of friends. Yung kaibigan niya ay hindi mo nakikita, pero nakikita ng mga nasa mundo. Yung kaibigan niya, mga kaibigan, mga ka-Pilipino, isipin nyo ang Utusa.tv nagsimula sa 5 countries. Philippines, Japan, Singapore, Hong Kong, Canada, 5 lamang. Mga ka-Pilipino, in 1 year and 4 months, 72 countries ang nalibot na ng Utusa.tv. Ibig sabihin ay ikinukonekta ko kayo, mga ka-Pilipino, sa iba't ibang bansa. Hindi ako, mga ka-Pilipino, sapagkat hindi ko na kailangan ang popularidad. Hindi ko na kailangan, pinanggalingan ko na yan, mga ka-Pilipino. Kahit nasaan kayo magtanong, number 1 yung programa ko sa DZRH, Operation Tulong sa 5 taon. Walang makatalo. So, nanggaling na ako, mga ka-Pilipino, sa pagiging popularidad. Hindi ko na yan kailangan. Ang kailangan ko ngayon ay ipasa sa inyo ang kahalagahan ng ating tulungan at kayo lamang, mga OFW, tandaan ninyo yan. Kayo lamang ang makapagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas sa inyong $1 factory. Kaya, tandaan ninyo yan. Ito na ang inyong panahon para isulat sa kasaysayan na ang ating henerasyon, kaya ko tinawag na unique, dahil 8 milyon tayong nasa labas ng bansa, nasa ating ang pagkakataon para paunlarin ang bansang Pilipinas. Kaya tinawag ko kayo, ako, na OFW Generation Unique. Tandaan ninyo yan. Mga ka-Pilipino, marami akong pagkaisipan na ibigay sa inyo ngayon. Tandaan, the meaning of Facebook is a circle of friends. Hindi nyo siguro makikita yan sa dictionary, pero yun ang dictionary ni Calpito, circle of friends. Tandaan nyo yan. Si Lenski, kaibigan ko. Yung kaibigan ni Lenski ay nagpunta roon sa Dubai. Mga ka-Pilipino, hindi ko nakita yon, pero alam niya kung sino si Calpito. Yun naman nasa Dubai, na kaibigan niya, napunta sa Kuwait. Mga ka-Pilipino, yung pangalan ko nandun na, pero hindi ko sila nakikita. Kaya, huwag kayong maniniwala. Diyan sa inyo nakikita dito sa aking Facebook na 7,000 lang ang miyembro ni Kuya Manny. 2,000 lang miyembro ni Kuya Manny. Mga ka-Pilipino, 72 countries ang aking re-reach out, mga ka-Pilipino. Dangan nga lamang, yung nandun sa pang 72 country, ay hindi naman makapasok sa akin. So, yan mga ka-Pilipino, ang aking pagkain-kaisipan sa inyo. So, ang iyong panghuling mga pananalita, nasa iyong pagkakataon, Lenski, go ahead. Sir, gusto ko lang mag-iwan po ng message doon po sa lahat po ng OFW o kababayan ko po o kaya magbabalak pa lang po mag-abroad. Kasi po, yun po ang nakikita ko po na marami pong nangyayari pong ganon, mga expected po ng mga sa Pinas din, hindi nakapunta sa abroad. So, gusto ko lang pong linawin po sa kanila.
Okay. So mga kapilipino, nyo pong napakinggan ang aking pakipag-usap direktamente sa Kuwait sa pamamagitan ng Lersky. Ang inyo pong lingkod, Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan ng inyong kasama sa hirap at ginhawa. Ang utang na loob ay hindi po nyo dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang aking pagmamahal, pagmamalasakit sa inyo, sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.